Isang mapagpalang pagbati po madlang netizen at mabuhay po tayong lahat. Pero unahin natin si Papa God. Bagong balitang pag-uusapan natin, bibigyan natin ng reaction at komentary mula sa video ni Boss Balita TV. At ang pag-uusapan dito mismo daw na si CEO ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang nanawagan mismo sa ating Pangulo na kung gusto talaga na maipababa at hindi tayo maubusan ng langis dahil yung sa Lampaya ubos na yung sa may Malampaya gas natin, wala na eh. So, nakikiusap siya na kung pwede i-drill na natin ang langis na yon at kaysa maunahan pa tayo ng mga naghahangad dyan sa West Philippine Sea na mismo kalahi niya. Alam niya yun, ugali nila eh, di ba? Pero itong businessman na to sa atin, matagal na ditong naninirahan yan, no? Halos baka dito na nga yan ipinanganak, no? Bali yan ay napakaraming naitutulong sa atin ni Boss Ramon Ang, no? Salute tayo dyan kasi dugong Pinoy na yan. Pag-iisip niyan Pinoy, no? So, alina't panoorin po natin kung ano yung mga sinabi dito ng ating Boss Ang. Nung Marcos nagulat nang biglang sabihin ng may-ari ng San Miguel at Petron ipagtanggol ang West Philippine Sea ng Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, nanawagan ng business tycoon na si Ramon na protektahan ang oil and gas sa West Philippine Sea ng Pilipinas laban sa lahat ng gustong kumuha sa loob daw ng ating teritoryo. Huwag hayaan sa West Philippine Sea may kumuha. Ayon kay Ramon Ang, wala pa tayong hawak na langis sa ngayon pero meron na daw tayo ditong malaking reserba. Hukayin nyo lang daw sa West Philippine Sea ang langis ngayon. Magiging 20 ang litro na 60 ang benta. Pero walang sinabing China ang kukuha dito. Pero alam nyo na kung sino ang kukuha. Philippines, we don't have oil. But we have a very big reserve in West Philippine Sea. That's why they are very interested on the Philippines. So let us... Kaya nga, no? Talagang yun naman ang pakay din ng mga Chino. Kaya nga sila nagtayo dyan ng bagong isla at ating natuklasan lang dito sa Escoda Shoal kasi malapit yung gas natin doon. Pag yun natuloy natayuan nila, yari talaga tayo. Buti na lang nakutuban to ng PCG natin, no? Yung mga Philippine Coast Guard natin. Kaya salute po sa kanila at sana matinding pagbabantay din ang gawin natin dyan at huwag nating hayaang talagang makuha ng China yan at siguradong hindi naman dapat talaga makuha yan dahil malaking gulo yan, no? Sa ating yang lugar na yan, i-easy natin at sila trespassing dyan, wala silang karapatan dyan, dapat umalis sila dyan, no? Kaya nga ito mismong si Ramon Ang, si Boss Ramon, mismong alam niya mga ugali ng mga Chinese, no? Kasi isa siyang Chinese, alam niya kung ano yung mga hakbang na ginagawa ng mga Tekwa na yan dito sa atin, no? Kung ano yung interest talaga yan. Kaya dapat, matagal na nga dapat nating i-drill yan, no? Ngayon, kung medyo natatakot tayong i-drill, di gawin natin, makiusap tayo sa ninunong Amerika natin, madlang netizen, di ba, na supportan tayo para ma-drill natin yan, no? Maglagay tayo ng mga warship natin dyan, at warship din ng Amerika, pa-escort tayo habang dinidrill natin. Ewan ko na lang kung pumalag ang mga Chinese na yan, di ba? Kasi kung gagawin nilang pumalag, alam na kung saan talaga hahantong yung mangyayari, di ba? Sigurado naman hindi nila gusto ring maipaggera yung mga inchik na yan. Talagang binubulas lang talaga nila tayo hanggang sa matakot tayo. No? Pero never, no? Kung sila lang din, no? Dahil hindi lang naman tayo ang kalaban nila eh. Buong mundo, di ba? Nasa likod natin. Iilan lang naman sila. Kaya sana, mahal na Pangulo, pakinggan niyo po rin yung hinihiling nitong pakiusap ng businessman natin na although kalahi nila yan, pero dugong pusong Pinoy na yan eh, di ba? Pag-iisip niyan Pinoy. At talagang dito sa ating panig to, no?
Kaya nga inaano niya na dapat kunin na rin talaga kaysa maunahan pa tayo at malaki maitutulong talaga sa ating ekonomiya yan, no? At isa pa, paubos na rin yung langis natin dito sa Malampaya, di ba? Ano pa ba yung iniintay natin? Sana ngayon na, gawin na. Yun lang po, sana mapakinggan tayo at makarating ko sa ating Pangulo. Not let go of it. We should protect our territory. I'd like to share with our audience here today why is it the fuel prices and power prices in the Philippines is higher compared to our neighboring countries. As you know, San Miguel and Petron is in Malaysia. In Malaysia, the prices of gasoline is 20 pesos per liter. In the Philippines is 60. Reason, Malaysia subsidized 1/3. The other Grabe, no? Ang laki ng difference natin, no? 40 pesos, shipping mo. Oh, dapat talaga makuha na natin yung langis. Kasi kaya ganyan kababa ang langis ng Malaysia, ng Vietnam at Thailand. Dahil na-drill nila yan, yung langis nila ron, na sinabi din ng China, Thailand, Malaysia, Vietnam, huwag yung i-drill yung langis na yan, no? Kundi, gegerahin namin kayo. So, hindi pinakinggan ng mga bansa na yan. Bagkus humingi sila ng saklolo sa malalaking bansa at dinrill nila. May nagawa bang ang China? Wala namang digmaang nagawa at nangyari, di ba? So, may template na tayo doon. Ika nga ni Antonio Carpio na kahit mismo si Antonio Carpio, drill na rin talaga ang gas natin yan. Kaysa naman nakatenga lang yan at mauunahan pa tayo, no? Siguro pag ito na-drill natin, madlang netizen, sa tingin ko, mananamlay ng opinion ng banda rito sa atin. Eh. Kasi yan lang din ang hangad ng mga Chino. Isa pa, dapat talaga tayo ang makinabang dyan, hindi sila, no? 1/3 is taxes. Philippine government impose taxes. And our neighboring countries don't impose taxes. But if you look at it on a equal basis, our prices without the subsidy and without taxes is even lower than Malaysia, Indonesia, and Thailand. It's also the same as power. Our power generation compared to our neighboring countries are lower, but we impose taxes on the power sector, on fuel, and we also don't subsidy. We don't give subsidy on power. That's why our power prices are higher. But if you are foreign investors that want to come to the Philippines, that is not a reason for not coming. You should come and put up your own power generating plant in your factory, which is very easy to put up. And Philippine government encourage all big energy consumers to put up. For example, if you want to put up your own vehicle processing plant, you put up your own power plant. It's welcomed by USEC Marasigan. I think our country is market forced compared to our neighboring countries. Our neighboring countries are still subsidizing heavily on fuel and power. Why are they able to do it? Because Malaysia has its own oil production. Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Our oil production is only 6,000 barrels per day compared to our neighboring countries. Yung nandito ang langis sa atin, dito malapit sa Skoda Shoal, isa pa daw yan sa pinaka magandang klaseng oil ang nandito sa atin. Ito yung geothermal gas. Diba? So, ano pa bang iniintay ng gobyerno natin, no? Unahan tayo ng China, di ba? Sana, inuumpisahan na yan. Pagka nagkaroon at natuloy yung pagdidigma ng China dito sa Taiwan, magkatabi lang yan tayo eh. So, talagang damay tayo agad dyan. At pagka nagawa nila yan, talagang mauunahan pa tayo nitong mga to, no? So, dapat nga yan, ginagamit na natin, dinidrill na natin yan para makabili pa tayo ng maraming mga pangdepensa, di ba? At magamit natin yung langis na yan na talagang para bumaba din yung kuryente natin at yung mga gas natin dito, di ba?
malaking yaman sa atin yan eh. Bakit hindi pa natin kunin? Tama itong sinasabi ni Ramon Ang. Kaya nga ito nagsalita na kasi nararamdaman niya na baka masulot pa tayo ng ibang bansa. Please average 1 million barrel a day. That's why they can put in subsidy. Samantala, pinangangambahang baka madamay din tayo dito sa nagpapatuloy na tensyon ng China na gera. Mahigit 2 araw na kasi nila ang Taiwan binabayo, pero hindi pa rin sila tapos mag-ensayo sa gera. Patuloy pa rin kasi nila itong pinapasok, kaya hindi maiwasan ni Ramong baka madamay din tayo sa gera. Dahil sa oras na pag sinakop ng China ang Taiwan ngayon, ay madali na din nitong makukubkub mga teritoryo sa Pilipinas. Nangangamba naman ang pamahalaan sa nagpapatuloy na tensyon ng China at Taiwan. Posible raw madamay ang Pilipinas na napipinto nilang digmaan. Tapos na ang 2 araw na punishment drills ng China sa paligid ng Taiwan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin paawat ng pagpasok ng mga eroplano at barko ng Chinese People's Liberation Army sa teritoryo ng Taiwan. Kahapon at kanina, 10 Chinese military aircraft ang pumasok ulit sa southern airspace ng Taiwan. 11 Chinese warships at 4 na Coast Guard vessels din nila ang umaligid malapit sa isla. Hindi naman nagpasindak ang Taiwan. Rumisponde ang defense force nila at nag-deploy ng mga barkong pandigma, fighter jets at missile launchers para pakitaan ng pwersa ang China. Nag-ugat yan sa kagustuhan ng Taiwan na humiwalay sa China sakali mang mauwi sa gera. Babala ng eksperto, malapit lang ang Pilipinas sa Taiwan. Hindi ba nagbabala ang Amerika dyan sa China, no? Kasi parang ginagapang din ng China kung ano yung magiging reaksyon ng Amerika, no? Kasi kung magiging deadma lang sa Amerika to, titindi pa yung paggaganyan nila, pag-iensayo nila na parang harassment na talaga, no? Napapunta na dun eh. 'Di ba? Ang mga incheck na yan, gagawa sila ng kagaguhan, tapos papakiramdaman nila kung papalag, kung may magre-react, at pag wala, doon sila magaling eh, no? Akala nila, sila na yung naduro nila, gagawin na nila yan. Dapat talaga to, kinukundina talaga to, no? Ng buong mundo. Kasi maling-mali ang ginagawa nito sa Southeast Asia, no? At talagang masyado silang siga. Parang gusto nila pagka naisipan nilang amin to, kukunin na nila. Wala silang pakialam sa mga batas. Kaya posibleng madamay tayo sa gulo. Kung maokupa ng China ang Taiwan, mas madali na rin para sa kanila na kubkubin ang mga teritoryo natin na kinakamkam nila sa West Philippines. Pero tingin ko malaking gulo yan. Isang arm attack lang. Puro muscle flex lang naman ginagawa nila at pananakot no? Alam din nila na talagang pagka nag-arm attack sila, kahit isang pistol lang, magpaputok sila, talagang gigirahin talaga sila ng buong mundo. Takot din yan, no? Kasi talagang durog ang bansa nila, lahat laban nila lahat galit sa kanila Pero ang China talagang hindi papaawat ngayon. Ito pa si Buang Wenbin. Grabe to, spokesman din ng China na to. Grabe magsalita. Mga ugali niya, hindi magaganda. Pa sila ditong ipatutupad. 4 na buwan daw kasi nilang ipagbabawal mangisda sa West Philippines yung mga Pilipino. Parang sila batas kung magsalita sila no? Talagang patutupad daw nila na manghuhuli sila, no? Nang walang paglilitis. Ayos din no? Parang feeling nila sa sarili nila, sila ang hari Iisa lang naman sila, no? Tulungan mo sila ng Russia, North Korea, ibang bansa dyan, Pakistani Wala yan. Iilan lang sila, talaga yung Russia nga nasa digmaan pat, di matalo-talo ang Ukraine, no? Subukan na kaya ng China, no? Mas maganda subukan nyo na para malaman nyo. Ngayon, pero ang mga Pilipino hindi daw dito tutupad. Wala naman daw kasing karapatan ang China magputos dito. Bakit naman tayo susunod sa ipatutupad? Sa akin po ay hindi na po bagong bagay yung nangyayari pong ganito ngayon dahil subukan nilang manghuli ng mga fishermen natin. Malilintigan na sila dyan, no? At sana naman Pilipinas, pagka ginawa ng China yan, yung mga Chinese dyan,
mga People's Liberation Army dyan na trespassing na sa atin, tapos uhulihin pa yung mga fishermen natin, eh baka naman diplomat protest na naman ang ibigay natin, no? Dapat kausapin na natin yung Amerika at hingin na natin yung mutual defense treaty natin. Kasi wala na to eh. Hanggat hindi tayo gagawa ng aksyon, kikilos o magpapakita ng konting tapang, habang buhay tayo gaganyanin, gagapangin tayo at kung sakaling may manalong ibang presidente natin at kakampi or BFF ang China, wala na. Yari na ang bansa natin. Sana naman wag mangyari yun. Kaya badlang netizen sa darating na 2028, sana naman pumili tayo ng presidente na talagang paglalaban yung karapatan natin dyan sa West Philippine Sea at hindi makikipag-BFF o hindi magpapasaklaw dito sa mga China na yan, sa Chinese na yan, no? Lalong-lalo na Xi Jinping. No? Sana hindi yun ang manalo at hindi yun ang iboto natin. Simula pa po nung mga unang panahon, nagkaroon po ng usapin dyan sa West Philippine Sea, ay hindi na po ito karaniwan sa amin yung kanilang mga pagbabandon sa mga pangingisda po dyan sa lugar. At hindi naman na po kami napatitinan dahil sa kung ano po yung batas natin, ay siya lang po yung pwede namin sundin at wala namang dapat na sundin sa mga batas na ipinaiiral ng mga kaibayo nating bansa dahil hindi naman po tayo, wala naman po tayo sa kanilang bansa. So, katulad nga na nabanggit natin, it's an annual fishing ban. Ito, nakagis na nyo na to. Parati namang may annual, actually, taon-taon, merong ganitong klaseng fishing ban. Pero ano pong ginagawa ninyo sa mga ganitong pagkakataon, lalo na ngayon, no, na maigting, mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ng China at ng Pilipinas po, Ginoong Quaresma? Sa amin po ay hindi po kami napatitinag sa bagay na yan. At hanggat maganda ang panahon at kaya po ng mangisda ang ating mga kasamang mangisda, patuloy lang po sa pangingisda dahil hindi naman. Dapat yan manindigan tayo dyan, no? Lalo rin yung mga fishermen's natin dyan. Kung ano yung rules na nilalabas ng mga Chekwa dyan, hayaan lang natin sila dyan, no? Alam nila na malaking gulo yan. At tignan natin kung ito na yung gusto nilang mangyari, no? So, patuloy lang talaga pag pangingisda atin yan, no? At palagi nating iisipin, nasa likod natin yung buong mundo, nakaayon sa atin. Siguro naman, susuportahan tayo ng mga yan. At sabi ko nga, at alam naman natin yan na meron tayong mutual defense treaty na kasunduan po, may pirmahan yan na pag tayo ginalaw ng kahit sinong bansa, aatake at tutulungan tayo ng Amerika. Kasi kasunduan yan Kung ang Amerika naman may umatake sa kanila, lahat ng kasundaluhan natin, talagang tutulong para maipaglaban sa Amerika. Ganun siya. So, yan, alam ng China yan. Kaya dito natin masusubukan. Sabi nga daw itong June 15, no? So tingnan natin kung ano yung gagawin ng China diyan. Sana itong mga fishermen's natin maghanap buhay pa rin diyan, no? Kung tayong matakot sa mga Chino na yan dahil pagka natakot tayo diyan, habang buhay na tayong gaganyanin yan, no? Po tayo na mapupuli sa kanila kung ano man yung kanilang mga pananakot dyan sa bagay na yan. Ang pagkakaiba po ng fishing ban ngayong taon, no, ay itong pinaigting pa na puwersa ng Chinese Coast Guard. I'm sure alam nyo to, I think it was a couple of weeks ago, nung sinabi po ng China, no, nabibigyan nila ng kapangyarihan ang Chinese Coast Guard na manghuli ng kung sino mang foreign national na nangingisda sa kanilang teritoryo, di umano'y teritoryo, no? At pwede daw nila itong ikulong ng walang benepisyo ng isang pagdinig sa korte. Yan ang pagkakaiba ngayong taon na ito. Hindi po ba kayo natatakot? Amin po ay hindi po kami natatakot dahil madalas naman na po na kami ay natatakot sa mga pagpapalawak pa lang po natin. Ay totoong nanganganib na yung aming buhay at risk buhay na po yung aming ginagawa. So ano man po yung mga pampuling ginagawa nila dyan, ay hindi po kami napatitinag sapagkat yan lamang yung aming tanging yaman. At alam namin na nasa loob yan ng ating exclusive economic zone at handa pa rin mamatay sa mabuhay alang-alang sa kapakanan ng aming mga
talagang gagawin ng mga fishermans natin yan, no? Talagang yan lang yung pagkukunan nila ng hanap buhay at makakain ng kanilang mga pamilya, no? Dahil kung tayo magpapatakot talaga dyan sa China na yan, talagang walang mangyayari sa bansa natin. Dapat yan, talaga yan, dapat yan, kinukundina din natin yan, nagbibigay din tayo ng palag, no? May template na rin naman. Pinalagyan niya ng Vietnam, pinalagyan ng Indonesia, Malaysia, 'di ba? So, ano nangyari? Wala na, 'di ba? Tayo naman nakakabili na rin naman tayo ng mga pandigma natin. Although may mga dumating, ilan pa lang. Pero pag etong nagdatingan at nakumpleto natin yan, tingnan lang natin yung angas na itong mga Chekwa na to, no? Lalo na nasa likod natin yung may mutual defense treaty tayo sa Amerika at lahat ng bansa galit na rito sa ginagawa ng China, no? Dahil sila mismo yung mga European, mga NATO, Middle East, maano yung nila, negosyo nila dahil gustong sakupin talaga yung kabuuan ng West Philippine Sea nitong mga inchik na to para pag kami dumaan nga naman dong mga barko, lalagyan nila ng entrance fee talaga yan, no? Swapang talaga tong mga inchik na to, no? Patuloy po natin, Madlang Netizen. Pamilya para mabuhay lamang po yung ating mga pamilya sa bagay na yan. Alam niyo po, Ginoong Quaresma, nakakarinig din po tayo ng mga ulat na mayroong mga ayuda na ibinibigay po sa ilang mga mangingisda para makatulong na din dahil nga alam nila na hindi na normal ang nangyayari, no? Pero bakit gano'n na lang din ang inyong, ito'y narinig namin, patutuhanan nyo kung pwede, narinig po kasi namin na hindi ayuda ang hanap po ninyo. Dahil ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang kabuhayan ng inyo pong mga kasamahan, pero ito po ay naging gawin na po ng inyong buhay. Simulat sa pulpa, generation after generation, ito po ay buhay na ninyo. Way of life na po ninyo ito. Ginoong Quaresma. Totoo po na hindi po kami talaga, hindi po kami nasasatisfy o natutuwa doon sa mga ipinamimigay na ayuda ng ating pamahalaan. Unang-una, pagka namimigay po sila, 1-2 araw, wala na naman po yan. Kaya mga binibigay niyang Ayun nga lang, yung tulong na yun, no? Pero, kung sino may nagsasalita, hindi naman pwede kasi yung tulong, araw-araw, bubuhayin kayo ng gobyerno. Kasi hindi naman kaya yun, diba? O kung ano man yung tulong, yun nga, kang mahirap na lang pala talaga. Wala silang pagkukunan kundi dito sa pangingisda, no? Yung pangingisda na yan, ang laki ng kinikita rin nila dyan. Ang araw. Yun nga lang, dahil nga meron tayong threat dito sa China, kaya medyo yung paghuhuli nila ng mga isda, hindi na ganun kagaya nung araw na marami. Kasi nga, talagang sinusuway sila dyan or pinagbabawalan, no? Lalo nga ngayon, itong darating na June 15, manghuhuli daw yung tong mga loong Chinese na to nang walang paglilitis si kukulong. So, abangan natin yan, Madlang Netizen, no? Kung gagawin nila yan at handa ba silang gawin sa lahat dapat ng bansa kasi yun ang sinabi nila, sa lahat ng daraan, no? Gawin nila yan, hindi lang sa ating mga Pilipino, no? At kahit sa ating mga Pilipino, wag nating payagan yan, no? Palagan natin yan pag ginawa nila yan. Nilang ayuda sa amin. Kaya kung sila ay tutulong sa amin, kailangan namin yung matatag na hanap buhay ng bawat sambayanan nating mga Pilipinong nangingisda. At hindi yung pagsamantala lang na pangangailangan. Dahil kami po ay hanap namin ay matatag na paghahanap buhay para po sa aming mga pamilya. Kaya kung tutulong din lang po sana sila, gawin na nila yung nararapat at hindi yung ginagawa na lang nila itong parang ay masabi lang na naitutulong sa amin. Ano po sa pananaw nyo ang nararapat? Paano po magiging matatag ang inyong paghahanap buhay? Alam niyo po, marami pong umaangat ang kabuhayan mga kapitalista rito. Bakit hindi nila gayahin yung mga kapitalista at bigyan din kami ng mga ganung uri ng hanap buhay namin para sa ganun ay mapanatili namin yung aming kabuhayan, may angat namin yung antas ng aming kabuhayan para sa ganun ay hindi kami yung mga bagay o na mga tao na nasa pinakamababa lang laylayan ng ating lipunan. Sa paano pong mga kapitalista dyan, meron silang mga pangulong,
Binasabi ito sa akin, pero sila, kailan lang sila Ginoong Quaresma, pasensya na po, pakiulit lang po kasi bahagyang nawala po yung signal ninyo. Pakiulit lang po yung unang bahagi ng sinasabi ninyo. Paano po naiiba ang sitwasyon nyo ngayon dun sa suportang nakukuha ng sinasabi nyo pong mga kapitalistang nandyan din po at nangingisda sa inyong lugar? Go ahead po. Kami po, dinatlang kami dito sa aming bayan ng Masinloc. Masirap talaga. Pero kung ito sana, kailangan sa ating Ginoong Quaresma, Mr. Quaresma, pasensya na po pero nawawala po yung signal ninyo. Kung pwede pong pakipihit lang po ng kaunti, pumunta po sa isang lugar kung nasan po kayo na mas malinaw po ang signal. Can I hear your voice again, Mr. Quaresma? Ito po, malinaw na lang? Yan, that's better. Sige po. Sige po, umpisahan niyo po sa unahan po. Go ahead. Alam niyo ma'am, ay dati-dati ay mahirap na yung aming kabuhayan. May mga ilang mga kapitalista na dumating dito sa aming bayan na tanging dinamit lamang po nila ang kanilang mga kapital pero umangat yung kanilang mga kabuhayan at naging milyonarya na sila ngayon. Pero kung ganito rin sana ang ginagawa ng ating pamahalaan, mabigyan din tayo ng magagandang panghanap buhay sa ating karagatan. Sana ngayon ay kahit anuman mangyari dyan ay sipin na yung aming buhay at umangat na rin sana yung aming kabuhayan. Katulad po ng ano? Yung mga pangulong na may mga lansya, na dati-dati ganito yung aming yung kanilang na sila yumayaman, kumaganda, milyon-milyon ang kinikita nila. So, kami ginagamit lang yung aming talino, yung aming lakas at sila yumayaman dahil kami mga true lang nila na nakikisama sa kanilang hanap buhay. Kaya tama to si si Boss Ramon Ang. Sana malaman or maisip din ng ating presidente na drill na natin yung langis natin, no? Unang-una kaysa maunahan tayo. Pangalawa, para umangat naman yung ekonomiya natin ng bugso, no? Kasi talagang ang mahal ng bilihin. Pangalawa, yung langis natin, yung mga gas natin, pagka ang mahal. Pag dyan nag-umpisa nagmahal, lahat nagtataasan, kuryente, no? Yung Meralco pa, grabe pa maningil. Wala na sa hulog. Talagang nahuli na nga sa Congress eh. Ganun pa rin sila maningil, no? Dapat yung tamang paniningil lang. No? Tapos, ayan nga, para matulungan yung sambayan ng Pilipino na mabigyan ng hanap buhay, mabahay, diba? Makabili tayo ng mga warship natin, para at least madepensahan natin yung bansa natin, hindi yung palagi na lang tayong nakaagapay sa malalakas na bansa, di ba? Para kahit mismong sarili natin, kaya natin ipagtanggol. Di ba? Yan lang is malaking bagay talaga yan. Kasi tayo rin ang mahihirapan yan, lalo na kung yung langis natin sa Malampaya daw, 2 to 3 years na lang daw yun, ubos na, sabi nga ni Antonio Carpio. Mahirap yun pag nangyari yun, lalong bagsak tayo. Dapat ngayon pa lang, ginagawa na to ng paraan, di ba? Ito na nga, may negosyante na nga na nagsasabi na bakit di pa natin huhukayin yung langis, meron naman tayo. Pupunduhan lang yan at hihingi lang tayo ng escort dito sa Amerika na samahan tayo habang dinidrill natin yan para hindi makalapit itong mga Chinese na to na gusto rin kamkamin itong langis natin, di ba? So kita mo na ungusan pa tayo ng Malaysia, Vietnam, tsaka Thailand, sa ekonomiya nila, samantalang nung panahon ni Apo Lakay, no? Mas mayaman tayo sa mga bansa na yan, no? Pangalawa tayo sa mayaman sa Southeast Asia, pangalawa tayo sa Japan. Di ba ngayon halos nasa laylayan na tayo eh. Pero kung sana kami rin ang mabigyan ng pamahalaan, na mabigyan kami ng mga garang mga bansang magaganda, malalaki, may mga giant net na ginagamit, siguro maganda na rin sana ang hanap buhay o ang buhay ng ating mga mangisda. Kung ganito ang ginagawa ng ating pamahalaan, so sana hindi nagiging suliranin ito ng ating pamahalaan sapagkat malaki sana ang tutulong nito, lalo-lalo na sa suporta ng pagkain ng hapagkainan ng sambayan ng Pilipino. And as a final question, Mr. Quaresma, kanina po nabanggit ninyo na buwis buhay na po ang ginagawa ninyo tuwing na lamang kayo pumapalaot, no?
at nangingisda. Ano po ang hinahanap nyo kung meron man na seguridad mula sa pamahalaan para naman kahit papano ay matiwasay kayong nakakapag-pangisda po sa tuwing pumapalaot po kayo? Go ahead po. Tingin ko po ay paigtingin yung kanilang pagpapatrolya sa ating pong karagatan sapagkat sinasabi nila na madalas na tuwing may pumapalaot daw ng mga mangisda ay ni-escortan ito ng mga Coast Guard natin, nandiyan daw yung ating mga Navy, nandiyan daw yung mga BIPAR. Pero ang totoo niyan, mula po nung nagkaroon ng suliran sa ating karagatan sa West Philippine Sea, mula po nung pumapalaot kami, wala pa naman kaming nakita na in-escortan naman sa ating pong mga mangisda. So siguro sa ngayon, mas mainam po siguro kung araw-araw nakikita kami nagpapatrolya ang mga Navy natin din at mga Coast Guard sa ating karagatan para walang takot na pumalaot ang ating mga mangisda at walang pangamba anuman yung pakitin natin mga pagpupuli mula sa mga kayuhang China. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Ako bilang Pilipino, masasabi ko sa balita na yan, tama to si Don Ramon Ang, no? Na i-drill na natin yung langis. Yan din ang sinabi ni Justice Antonio Carpio na i-drill na rin ang langis. At mapapakinabangan natin yan, madlang netizen, di ba? Unang-una, yan nga, sinasabi ng mangingisda natin na mula nung nagsimula daw ang kaguluhan dyan sa West Philippines, matagal na yan. 2012 ata yan, nagkaroon ng stand-up, no? So, yun lang. Kasi kulang na kulang tayo sa mga barko. Kaya siguro wala rin nakikita basta-basta itong mga fishermen natin pagka mangingisda sila. Kulang tayo kasi napakalaki rin ng West Philippines. No? Iilan lang naman yung barko natin. Ayan. Kaya dapat magparami tayo ng mga barko, mga PCG at ang mga warship. Talagang yun ang kailangan ng bansa natin kasi tayo ay napapalibutan tayo ng mga karagatan. So bakit hindi natin gamitin yung langis natin dyan para magkaroon tayo ng magandang langis at pwede pa tayong mag-export, no? Magbenta sa mga diyan yung mayaman ng ibang bansa ang Russia, ang China, di ba? So pangunahin nilang negosyo yan, langis. Nasa atin daw yung pinakamagandang langis, yung geothermal gas dito sa malapit sa Palawan. Bakit pa natin hukayin? Bakit pa natin minahin, no? Magagamit na natin yan at kailangan na natin gamitin para na rin sa ating bansa, no? Ayun lang po, madlang netizen, no? Sana po madinig ito at makarating ito sa ating Pangulo. Kaya po, sana paki-subscribe po ang ating channel. Paki-hit na rin yung notification bell para sa tuwing gagawa tayo ng mga reaction video ganito, ma-notify po kayo, no? And then, paki-like na rin po at para ma-share pa po ito ni YouTube para maikalat at maiparating sa mas marami nating kababayan, kaibigan, kapamilya, at hanggang sa sana makarating sa mga kinauukulan, lalong-lalo na sa ating Pangulo, para mapag-isipan din kung bagay na to. Kasi ito yung paraan para umangat yung ekonomiya natin at lumakas yung bansa natin, no? Ayun lang po, mga netizen, at hanggang sa muli po, maraming salamat sa pagnonood po ninyo. Hanggang sa muli, si Tio Paing po ito, ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat.